pagka nagkaroon ng giyera, Philippine Coast Guard will be under the armed forces of the Philippines. Sama-sama po tayo. Tuloy-tuloy yung ating mga joint exercises, joint patrols, joint sails dito sa West Philippines. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pangulong Marcos inutusan ang hukbo na huwag magpatinag sa China, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi nitong Martes ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., na ang paghahatid ng mga supply para sa BRP Sierra Madre ay mananatili sa pamamagitan ng dagat sa kabila ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Sa pagtatanong kay General Bronner, kung ano nga ba ang mga panibagong utos ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines, ito po ang sagot niya. Well, kahapon nga na nung nagpatawag ang ating Pangulo, who is also our Commander-in-Chief ng Command Conference, ay kaagad-agad tayong pumunta dun sa Malacanang. And we briefed the President kung ano yung talagang nangyari, yung totoong nangyari, yung hindi propaganda ng China. No? So, we explained to the President na yung nangyaring collision, yung nangyaring pagbangga, was intentional by China, by the Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. So, ang utos po ng ating Pangulo is that unang-una sa parte po ng Department of Foreign Affairs ay kailangan maghain tayo ng protesta. And he also ordered the Philippine Coast Guard to conduct an investigation. Dahil po yung investigation na ito, this will be the basis of yung protest natin before international maritime bodies. Sa atin naman po, sa Armed Forces, ay inutos po ng Pangulo na tuloy-tuloy yung ating resupply mission because that is our obligation. Dahil may mga sundalo po tayo dun sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoals, so kailangan supportahan muna natin. Sa bagong teknik na pinag-aaralan ngayon sa resupply mission sa West Philippine Sea, kung saan dapat na nga ba gamitin ang mga mabibilis na barko ng Navy o Coast Guard para hindi na tayo mahabol ng China Coast Guard. Well, pinag-aaralan po natin yan, Manong Deo. Kasi nga ho, may mga sensitivities. Kung maalala ninyo yung nangyari sa Scarborough Shoal noon, Philippine Navy ship yung umarap doon. So ang hinarap din ng China is yung Navy nila, yung People's Liberation Army Navy. So yun pong iniiwasan natin, yung Navy to Navy ang magbanggahan. Kasi kung Navy to Navy ang magbanggahan, medyo ibang usapan na po yun, ano? So ang ginagawa po natin, yung Unaiza May 1 and 2, these are actually civilian boats na ginagamit po ng Philippine Navy sa pag-resupply ng ating sundalo. But we are looking at all possibilities. Tinitingnan po natin na baka ang gamitin natin next time ay yung mga mas mabilis na mga barko. Marami din ang napapatanong sa ating mga kababayan kung bakit ayaw nga ba gumamit ng ating gobyerno ng helicopters upang maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Sinubukan na po natin yan, Manong Deo, noon. Pero ang problema, konti lang po yung supply na kayang dalhin. So, of course, yung mga helicopters natin, hindi niya kaya yung mula dun sa Palawan hanggang dun sa Ayungin Shoal, masyadong malayo po, ano? So hindi niya kaya. But again, we are looking into all possibilities. Marami pa tayong pwedeng gawin. Sa pagwawalang bahala at pagbabalewala ng China sa mga protesta ng Pilipinas laban sa aksyon nila sa West Philippine Sea, dito ay sinagot ito ng ating AFP. Alam niyo po, Manong Deo, ang importante yung talagang mapalakas natin yung ating Armed Forces of the Philippines. So, nananawagan kami sa ating mga senador, sa ating mga congressmen na suportahan po yung modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Kailangan po natin talaga makabili ng karagdagang mga barko, mga jet fighters. Kung pag-uusapan naman ang Mutual Defense Treaty natin sa Estados Unidos, kung ito ba ay mai-invoke dahil sa ginawa ng China,
Nilinaw ito ng ating AFP at alam naman nating maraming kakamping bansa ang Pilipinas at marami nga ang nakasuporta sa Pilipinas patungkol sa bagong insidenteng banggaan sa West Philippine Sea, kaya naman ay magkakaroon tayo ng joint sale kasama ang mga kakamping bansa sa West Philippine Sea. Yes. Yung ganitong mga sitwasyon, Manong Deo, hindi pa po kailangan i-invoke yung NDT. Yung mga mas malalang mga atake, no? A deliberate attack, for instance, on our Philippine ships, or an attack dito sa ating teritoryo would necessitate yung pag-invoke natin ng NDT. Pero kung yung mga ganito lang na maliliit na pagbangga ay hindi muna, no? Yes. However, Manong Deo, ang gagawin po natin ay yung ating mga allies at partners, yung mga like-minded nations, ay magsasama-sama po tayo. Tuloy-tuloy yung ating mga joint exercises, joint patrols, joint sails dito sa West Philippine Sea. Nang sa gayon ay makita ng kahit na sino man, no, na talagang united tayo with our partners and allies. Nilinaw din ng ating AFP ang pagtatayo ng Pilipinas ng artificial island para maging base militar, ay magiging labag sa international law. Well, meron po kasing tayong sinusunod na mga batas, international laws, katulad ng UNCLOS, at pinagbabawal po yung paggawa nitong mga artificial island. So, talagang ang China ay lumabag dito sa usapang ito, sa batas na ito, international law, by building their artificial island. So tayo, hindi po natin gagawin yun because we believe that we want to follow international laws. We believe in the international rules-based order. Kaya hindi po tayo gagawa ng mga ganito. No? Katulad po yung water cannoning. Kayang-kaya po sana natin gawin yon. May mga water cannons yung mga barko natin. But we do not do that. No? We do not resort to that. Ang Philippine Coast Guard ay dati ng hawak ng ating Armed Forces of the Philippines, subalit inilipat ito sa Department of Transportation, kaya naman sa bagong plano na ibalik ito sa ilalim ng ating AFP, para magkaroon ng iisang command order. Yes, tama yun, Manong Deo. Dating under ng Philippine Navy yung ating Philippine Coast Guard. Pero may mga batas po na lumabas na ginawang civilian in nature. Ang Philippine National Police galing sa PC, naging civilian in nature. Pati na rin po yung Philippine Coast Guard ay naging civilian in nature. And under na po siya sa Department of Transportation. Ito po ay dahil may mga function sila na regulatory, yung lalong-lalo na po yung pag-regulate nila ng mga barko natin na lalayag. No? So, kailangan po civilian in nature sila. However, pagka nagkaroon ng giyera, ay the Philippine Coast Guard will be under the Armed Forces of the Philippines. So, magkakaroon rin po ng unity of command. Kaya nga po ngayon, meron po kaming exercise na ginagawa at kasama na rin po yung Philippine Coast Guard dito. Even the Philippine National Police. Dahil kung nagkagera tayo, yung Coast Guard at yung mga police ay magiging under ng Department of National Defense. Nagbigay din ng pahayag ang ating AFP patungkol sa imbento at pagbibintang ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Alam niyo po, hindi talaga maling-mali ang China dito because unang-una, mali yung claim nila na sa kanila po yung buong South China Sea as demarcated by their 10-dash line. No? Dati po 9-dash line, ngayon 10-dash line na. So, noong 2016 ay naglabas po ang ng arbitral ruling na hindi po valid yung claim ng China na 9-dash line. So, hindi po talaga sinasabi natin, no? Every time na sina-challenge tayo dun sa West Philippine na pinapaalis tayo dahil sa kanila daw yon. We also counter challenge them. Sinasabi natin na this belongs to the Philippines, this is our exclusive economic zone, or kung nandito man sa territorial waters natin, sinasabi natin this is part of the Philippine territorial waters. No? So tayo naman ang nagcha-challenge sa kanila. Hindi po tayo papayag, Manong Deo, na binubuli tayo. Kaya't nga po ito,
sa insidenteng nangyari na ito, ay kailangan magprotesta tayo because it might escalate in the future. Baka lalong in the next resupply mission, baka mas malala yung gagawin nila. So kailangan mag-ingay tayo and we let the world know what is happening, and we call on our partners and allies to help us. No? Kahit dun man lang sa pag-broadcast sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. Sa pagtatanong naman kay AFP Chief Bronner, kung gaano nga ba magiging handa ang Pilipinas sakaling tayo ay atakihin, ito po ang sagot niya. Alam mo, Manong Deo, pagdating sa fighting spirit ng Pilipino, talagang number 1 tayo dyan, number 1. Dahil for the longest time, ilang taon na tayo lumalaban. So we are one of the most experienced fighters in the world. So kailangan na lang po natin ay mga bagong kagamitan. Modern equipment, modern weapons. At yun po ang ginagawa natin yun sa modernization program natin. And we are happy na tuloy-tuloy naman po yung pagsuporta sa atin ng Kongreso. At of course, yung ating mga kababayan, yung taong bayan ay kailangan ihanda natin. Tingnan niyo po yung nangyari sa Israel nung umatake yung Hamas. Ang mga unang dumitensya sa bansa nila ay yung mga citizen warriors, no? Yung mga reservists. At yun din po ang gusto natin mangyari dito. Tingnan niyo po yung sa Ukraine, ang lumalaban sa kanila, sa Russia, ay mga reservists nila, citizen warriors. So gusto po natin talagang ihanda yung ating mga kababayan, mga mamamayan, for any eventuality, whether it is man-made or even natural. Sa ating mga kasundaluhan po ay parati ko pong sinasabi na let us remain solid and professional. Let us continue to upgrade our skills, our competencies. At sa ating mga kababayan po ay suportahan niyo po ang inyong Armed Forces of the Philippines. Alam niyo, mabigat po yung hinaharap natin na mga problema, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kung nakikita po natin, halos parang normal lang, but this is not normal. No? Kailangan po talagang isipin natin na anything can happen. That is why kailangan maghanda po tayo. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.